Praise the Lord. Amen. So, today, we will continue to receive more from Jesus and let the Word of God be our strength and guide for this, not only today, but every day na ating pong buhay. I believe yung pong sinasabi sa atin ng Panginoon about a heart of wisdom ay hindi lamang po natin siya matutunan intellectually or in our mind, but every day of our life, we will apply it. Kaya nga po yun po yung prayer ni Moses. Ipaunawa mo sa amin, Panginoon, na maiksi lamang ang aming buhay upang mamuhay kami ng may karunungan. Today is our 109th day of this year. Alam niyo ba yan? Kinumpute ko na. 109 days na po for the year 2026. We still have 256 days. Malayo pa. Pero Abril na at higit na sa kalahati ng April, and we are now experiencing yung El Nino. They are saying na mas mainit po ang panahon na ito. So, please take good care of your physical health, especially sa mga bata. Huwag po natin silang pababayaan dahil tayo po ay nabubuhay pa sa physical. So, and yet, God wants us to learn more from Him, not only through His Word, but the practical things na dapat nating i-apply every day ng ating pong buhay. Amen. And today, our topic for today, ano yan? Kung sino nakakita ng ating announcement about our topic for today, Crisis going to Christ is. Amen. Mapapanahon po ito. Kasi ito na po yung panahon na kung saan hindi na natin alam kung ano ang mangyayari. Kaya nga, ang prayer ni Moses, teach us to number my days. Ipaunawa mo sa akin, Panginoon, na maiksi lamang ang aking buhay. Yun po yung prayer ni Moses. At the age of 100, mamamatay na siya, namatay siya 120. And yet, ang prayer niya, Lord, ipaunawa mo sa akin na maiksi lamang ang aking buhay upang matutunan kong mamuhay ng may karunungan. And this is now our prayer for this year. Na mamuhay tayo ng may karunungan. Kasi we do not know what will happen for our tomorrows. Pero, God knows our tomorrow. Amen? Yung inawit natin kanina, araw-araw, gabi-gabi. Araw-araw. Walang kasamang gabi-gabi. Araw-araw lang pala. Araw-araw kasama natin ang Panginoon. So sa gabi, hindi natin kasama si Lord. Kasama natin. Araw-gabi lang. Araw-gabi. Yung araw-araw, gabi-gabi, kanta pala ni ano yan? Sino kumanta ng araw-araw, gabi-gabi? Si Regine Velasquez ba yan? Pero ang Panginoon, araw-araw, araw at gabi, kasama natin. Amen. And today, mas lalo natin ma-appreciate na kasama natin na Diyos day and night kung meron tayong puso na handang matutunan kung ano yung nais siya ipaunawa sa atin. Kaya nga sabing gano'n ni Moses, ipaunawa mo sa amin na maiksi lamang ang aming buhay. Why? Upang mamuhay daw siya ng may karunungan. And this is what we need every day of our life. Hindi mo naman kailangan maging summa cum laude, magna cum laude, o with high honors para mamuhay ng may karunungan. Kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng gabay ng salita ng Diyos, mamumuhay ka ng may karunungan. Mamumuhay ka ng payapa. Mamumuhay ka ng may kagalakan. Mamumuhay ka ng may katapangan. Na sabihin mong, kaya ko to. How much more kapag kasama natin ang Diyos? Amen? Kaya nga, from crisis to Christ is. Amen. Isa-isay natin. Pumunta muna tayo sa crisis, and then, let's see these things in the eyes of God. Ay sa panalangin ni Moses na, ipaunawa mo sa akin na aking buhay ay maiksi lamang. Okay. Let's go now in 1 Corinthians chapter 1. Unang Korinto.
Kabanata 1, talata 22. Ang sabi pong ganon, ang mga Hudyo ay ayaw maniwala hanggat walang nakikitang himala. At ang mga Griego naman ay mahanap ng sinasabi nilang karunungan. Now, this is the time na si Kristo po ay nag-resurrect na. Last Sunday, we've been teaching about yung Resurrection Sunday. Di ba yung Road to Emmaus? Naalala niyo yan? Na si Kristo napako, tapos namatay, pero yung katawan niya nawala dahil ang sabi, siya ay nabuhay na magbuli. At sa panahon na yon, ang alam nila, si Kristo ay tagapagligtas. Naaalisin sila sa kahirapan, mawawala yung problema nila, gaganda ang kanilang buhay, pero hindi nangyari yon. Sad to say, yung kanilang gustong makita, hindi nangyari. Magpahanggang ngayon, ganun pa rin ang hinahanap natin nung mga taong walang relasyon sa Diyos. No, kaya nga, nung panahon na yun, sabi mong gano'n, ang mga Hudyo ay maniwala hanggat walang nakikitang himala o miracle, at ang mga Griego naman ay umahanap ng sinasabi nilang karunungan. No, na ang pamantayan nila ay maging matalino. Kasi sa Greece po, nandiyan yung mga matatalino. Nandiyan sila Socrates, si Plato, sino pa? Si Kutsara Tinidor daw. Okay, verse 23. Ngunit, ayan, sabi po ni Pablo, ngunit kami naman ipinapangaral ang Kristo na ipinako sa krus. So may kaibahan, ano? Yung crisis during that time, naghahanap sila ng himala. Yung mga Hudyo. Yung mga Greece naman, naghahanap sila ng wisdom, ng earthly wisdom. Kung paano sila magkakaroon ng tamang paglakad. During that time, they are seeking something. So may crisis. Tama mo ba? May crisis during that time. Pero si Pablo, ang sabi niya, ngunit kami naman, ang pagkakaalam niya, ipinapangaral ang Kristo na ipinako sa krus, bagay na hindi matanggap ng mga Hudyo at isang kamangmangan para sa mga hindi Hudyo. So kung babasahin niyo 1 Corinthians chapter 1, it speaks about being wise and being foolish. So kapag tinitingnan pala tayo ng Panginoon, tinitingnan niya hindi yung iyong katalinuhan o kayamanan o pagiging magaling. Just like what Jesus saw nakita ni Jesus doon sa dalawang nagbigay. Isang mayaman, nagbigay ng sobra, at isang mahirap na wala na, ibinigay pa. Hello? At ang nakita ng Panginoon dito, yung puso, kung papaano niya hinaharap ang kanyang buhay. Kasi yung mayaman, binigay niya lamang yung kung ano yung sobra. So, yung sobra niya ngayon, mabubuhay pa siya ayon sa kanyang kayamanan. Amen? Yung babaeng widow, 2 copper coin na lang ang natitira, ibinigay pa niya sa Diyos. Na ibig sabihin, ipinagkatiwala niya sa Panginoon, yung ano na lang ang meron siya. At sa tingin natin, base doon sa istorya, kanino nalugod ang ating Panginoon? Sa widow. Sa nagbigay lamang kung ano yung nagbigay ng kung ano yung yun na lang, kung ano lang ang meron siya. And that's how sometimes, sabi nga nung binasa sa 1 Corinthians, itong mga bagay nito, foolishness. Para hindi matanggap ng mga Hudyo, kamangmangan para sa mga Hudyo, sabi po nung binasa natin. Let's go on, verse 24. Pero ito po yung ating magiging guide for this day. Sabi po ganun, ngunit, para sa mga tinawag ng Diyos, ikaw yon, ako yon, tayong lahat yon. Hudyo man o hindi, si Kristo ang siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Amen.
Ulitin ko. Ngunit para sa mga tinawag ng Diyos, Hudyo man o hindi, si Kristo ang siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Today, let this be your declaration. No? Na hindi mo lamang naunawaan, na hindi mo lamang tinanggap ng heart of wisdom, heart of understanding, teachable heart. Di ba yung pinag-aaralan natin for the last 3 months? No? Yung heart of understanding, heart of wisdom, heart of teachable heart, slow to heart, di ba? Slow to believe. Yung mga puso natin. Ito ngayon yung hinihipo ng Panginoon sa atin. Dahil nais ng Panginoon, in this time of crisis, no, in our time, yung pera na meron ka, mawawala yan. Yung bahay na meron ka, pwede ring mawala yan. Amen? Yung kapangyarihan na meron ka, no, may hangganan yan. May terms yan. Kung mayor ka, 3 years ka lang. Kung presidente ka, vice president ka, 6 years lang. Kung nagtatrabaho ka, ikaw ang manager, hindi ka habang buhay manager. Pag nagpalit ng management, pwede ka matanggal. So everything are temporary. What is permanent ay kung paano mo nakilala ang Diyos at tinawag ka bilang kanyang mga anak o kanyang anak, at dahil ikaw ay kanyang anak, si Kristo daw na tinanggap mo bilang Panginoon mo tagapagligtas, ang siyang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan para magtagumpay sa buhay. Karunungan upang ikaw ay mamuhay na may katagumpayan. Amen. And in verse 25, sabi po doon, sapagkat ang inaakala ng tao na kamangmangan ng Diyos ay higit sa karunungan ng tao. At ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay higit pa sa kalakasan ng tao. Amen. Ano ba yon? Kasi ang ina-expect ng mga Hudyo at ng mga Greko at ng mga tao ng panahon ni Kristo, yung si Kristo ay pumunta, maghahari siya. Makapangyarihan, mayaman, magbibigay ng mga gusto ng tao para sa kanila. Pero hindi nalungkot sila. Why? Because Jesus died on the cross. Yung pala yung solusyon ni Kristo, mamatay sa krus. Kaya sabi ng mga Jews at ng mga Greek, kamangmangan, foolishness. Bakit mamamatay ang tagapagligtas? Di ba? Tama mo ba? Bakit mamamatay ang tagapagligtas? Kaya sabi nila, foolishness. Pero in the eyes of God, sabi po ng binasa natin, pero sa Diyos, ang inaakala nilang kahinaan ay higit pa sa kalakasan ng tao. Why? Because when Jesus died on the cross, He rose again. Nabuhay siya magbuli. Na ibig sabihin, ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa anak ng Diyos. At ang kamatayan na yan ay wala ring kapangyarihan sa mga anak ng Diyos. Ang sinasabi ko lamang pong kamatayan dito ay hindi lamang mamamatay tayo after our life here on earth. Kundi, even here on earth, tayo po ay nagtatagumpay. Amen. Na walang sino mang makapag-iwalay sa atin sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi niya, sabi ng binasa natin, foolishness ito sa mga Jews and Greek. Pero sa mata ng Diyos, kayo na mga hangal ay tinatawag niyang matatalino. Kaya nga, di ba, tayong mga Christian, nagko-confess na Christian, kahit ang hirap-hirap ng buhay, ang sabi ng salita ng Diyos, magalak ka. Sinasabi ko, magalak ka, di ba? Philippians chapter 4, rejoice in the Lord always. And again, I will say rejoice. Crisis, rejoice. Ano ka, hangal? Di ba? Pero sabi ng Word of God, rejoice in the Lord always. May crisis. Pero ang dapat na reaction mo pag may crisis, pag wala kang pera, malungkot ka, o kaya natataranta ka, o kaya
nabubwisit ka. At karamihan sa atin, kapag walang pera, mainit ang ulo. Walang nag-i-amen. Di ba? Kasi yun ang kahinaan natin. Ang kahinaan natin lagi nakikita sa ating buhay kung ano yung wala tayo. Pero nakakalimutan natin, si Kristo na nagbigay ng kanyang all in all para tayo ay mamuhay ng sagana. Amen. At doon tayo lagi dapat nag-uumpisa sa binigay na ni Kristo sa iyo at sa akin. Kaya nga tayo nagbe-break bread, paalala. Kaya nga tayo nagbe-break bread, katulad ni Cleopas at yung kanyang kasama, nabuksan ng kanilang mga mata. Dahil nung narinig nila ang salita ng Diyos, nagkaroon sila ng pag-asa. And it's my prayer, every time you hear the Word of God, it brings hope, it brings light, it brings encouragement. Amen! Sa crisis na ito, kailangan mo ang salita ng Diyos. Isa-isay natin para mas laan natin maintindihan. Crisis. Ito yung bagay na nagsasabi na unstable, dangerous situation, emotional distress, intense difficulty. Sino may gusto nun? Taas ang kamay. Ang crisis daw is unstable, dangerous situation, emotional distress, intense difficulty. Pagka nakakita ka ng taong ganyan, nasa crisis yan. Amen? Tayo po, bawat isa sa atin, meron tayong mga personal dealings sa ating pong buhay. At kapag yan po ang nag-overwhelm sa iyo, everyday ng iyong buhay, kahit ikaw ay Kristiyano, ang tawag sa iyo, nasa crisis ka. So tignan mo nga yung katabi mo, kung nagsasalubong yung dalawang kilay, nasa crisis yan. Makapalang kilay. Lumalapad ang noo. Nakakatawa po, pero po totoo. Most of the time, even as Christians, we face crisis every day of our life. At makikita mo yon kapag ka ikaw unstable. When you say unstable, hindi mapakali. Di ba hindi mapakali? Yung mga pag nag-uusap kayo, hindi mo malam paiba-iba ng topic, hindi mapakali. Hindi alam kung ano tinutumbok na sinasabi. Unstable. Dangerous situation na laging lagi niya nakikita, naku, ang dami ko na namang lalaban. Naku, ano ba ang susuot ko? Naku, ano ba yung ang daming question. Unstable condition or situation. Na hindi lamang yung walang makakain, kundi mga simpleng bagay. Ano kaya isusuot ko? Maganda ba ako dito? Mamaya maganda ka. Pagbalik, iba na naman susuot. Okay ba ito? Unstable situation. Emotional distress. Crisis pala yun, ano? Emotional distress. Yung laging, tawag dito, natataranta. Yung bang laging hindi malaman, distress siya lagi. And then the last one, intensified difficulty. Yung halimbawa, may sakit ka na, sabi ng doktor, ganito, sabi ni Google, ganito, nahihilo ka lang, nag-Google ka, napunta ka na ngayon sa cancer. Kaya minsan wag po kayo mag-Google. Masakit ang tiyan, nag-Google, pagdating, sasabihin, meron ka ng colon cancer. So, meron ka ng intense difficulty. Kaya pag yun ang binasa mo, and if you look on the things of this world, sabi pong ganon, puro is crisis po yan. Number one, crisis, economical and financial. Today, we are now experiencing economical crisis. Magkano ngayon ang kalamansi? 140. Tama ba, mga nanay? Magkano ang carrots? 160? 200. So, economical crisis. Amen? Pag sinabi mo economical crisis, meron tinatawag din financial crisis. Magkadugtong po yan eh.
tumaas ang gasolina, tataas lahat, maapektuhan ang transportasyon ng mga pagkain, magkakaroon ng mga pagbewelga, strike. Di po ba? Emotional distress, intensified difficulties. Kaya yung mga TODA, yung mga jeepney driver natin, ang solusyon nila, mag-strike. Tama po? Strike. Ganun ang gagawin nila. Kasi yun ang nakikita nilang solusyon. Because of the crisis, this is the solution. And most of the time, the solution is become worse. May crisis na, worse pa ang solusyon. Hayaan mo lang. Malinis na tayo dyan mamaya. Pero pag sa Panginoon, it is the opposite. Hello, listen. Ayan yung mga babies natin. Hindi po mawawala yan. Pero ang solusyon po ng Panginoon, in the economical side natin, katulad po nung women. So, umiyak na. Ayan, crisis. Ayan. Ang alam po, si Jacob pumapanig sa ladder eh. Di mo ba? Kapag kasi crisis, ang solusyon natin, agaran, madalian. Pero tingnan niyo yung nangyari dun sa economical crisis nung nagbigay. Yung mayaman, binibigay niya lang yung sobra. Yung mahirap, wala na nga siya, binigay niya pa. Pero ang Diyos nalugod. And I believe God honor the giving of these old women. Hindi lamang po pinakita kung ano yung susunod na istorya, pero I believe God honor the giving of this widow. At yan din po ang gusto ng Panginoon. Ang puso natin ay hindi nababago ng sitwasyon o ng crisis, kundi nababago ng salita ng Diyos. Kaya nga, pag may economical, apektado ang financial crisis, pero dapat ang lagi mo sinasabi ay sinabi ni Pablo na binanggit kanina ni Ate Poti, Philippians chapter 4, 11 to 19. Let's go there. Economical crisis. Let's go now to Christ is. Amen. Sabi po doon, hindi ko sinasabi ito dahil nangihingi ako ng tulong sa inyo. Sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Now, this is the secret. In crisis, kung ano yung meron ka, praise God. Huwag ka na maghanap. Sasakit lang po ang ulo mo. Mababawasan ang buhok mo. Aawain mo yung asawa mo. Amen? Dahil naniniwala po ako, lahat po tayo dito dumaan sa hirap. Sino ba dito ang pinanganak na mayaman? Praise the Lord. Lahat, sino dito ang nakatikim na nag-uulan lamang asin at toyo o asin o mantika? Yan? Natutunan niya? Na-try niyo yan? Asin at mantika? Yung pinagpritusan panalalo ng baboy. Ang sarap, di ba? Maraming kanin. Yung mga hindi nakarelate nito, praise the Lord. Kung hindi nyo man natikman ito, praise God. Pero nung panahon po namin, yun po ang kinakain namin. Asin at toyo. Asin at pinagamit na mantika. Kaya yung pelikula ni Dolphy na may nilalagay na tuyo, tapos inaamoy, hindi pa naman namin naranasan. Kaya sabi nga ni Pablo, hindi ko sinasabi ito dahil nangihingi ako sa tulong niyo sapagkat natutunan ko maging kontento anuman ang kalagayan ko. So number one, in crisis, may crisis, pero tatanda mo kung ano yung sasabi ni Christ is. Matuto ka makontento. Kung ano yung meron ka ngayon, pagpasalamat mo sa Panginoon. Amen. Kailanman hindi nagkulang ang Lord. Noong kakainin mo, yun yung pagpapala na meron ka, na nasa mesa. Amen. Pag sobra-sobra ka nga, yung nasa rep ninyo, inaabot na ng 1 linggo. Hindi, nakita mo, ay, meron pa pala ang pagkain dito. May amang na nga.
Meron ba naka-experience noon? Then let's go. Verse 12. Marunong akong mamuhay. This is the word of God. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Lahat tayo marunong mamuhay ng hirap at ginhawa, right? Amen. Pagka wala kang makain, tiis-tiis. Pag walang pambaon, lakad. Amen. Ako nung college po ako, nilalakad ko lang from bahay to PUP. Santa Mesa. Sabi ni Lani, lapit lang, mga 2 o 3 kilometro po nilalakad ko. Every morning. Lalo na kung may kasabay ka, masarap maglakad. Na mga kapwa mo estudyante, kasi sa Teresa, di ba, sino nag-PUP dito? O di ba sa Teresa, marami ka makakasabay? Akala niyo naman, may ka HHWW ako, PSSP. Wala. Aral ko ako noon. Bahay, eskwela lang. And then sabi po nga, natutunan ko ng lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. This is what God wants you to experience. In Christ is. Kaya kasi si Pablo, alam niya mabuhay. Alam ko rin na alam niyo rin mabuhay kung paano wala at meron. Lahat po tayo dumaan doon. Amen? Wala po ditong magsasabi na, ay, hindi ko naranasan yan, pastor. Lahat yan, naranasan natin. Amen? Kaya nga tayo mga magulang, as much as possible, ayaw natin iparanas sa mga anak natin. Pero minsan dapat makita nila that there will be at times na mayroong mga ganitong sitwasyon sa buhay. Upang sila ay magtiwala, hindi sa kanilang mga magulang, kundi sa ating Diyos na ang ating nagbibigay ng kalakasan. Kaya nga sabi doon in verse 13, sabi, kung kaya mo to, sabi nga ni Pablo, kaya kong harapin kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Economical crisis, financial crisis, Christ is my strength. I can do all things, sabi sa English, through Christ who is strengthens me. Amen. So, Christ is my strength. Sabi doon sa verse 14 hanggang 19, maganda po yun. Tapusin natin. Ganun pa man, nagpapasalamat ako dahil tinutulungan niya ako sa kagipitan ko. Amen. Kung nagigipit ka, huwag ka sa patalim kakapit. Kasi may kasabihan, di ba? Kapag nagipit, sa patalim kakapit. Sige nga, kumuha nga Jinky ng kutsilyo tapos sino gustong umawak sa patalim? Ano mangyayari pag sa patalim ka kumapit? Duguan. May dugo, masakit. Diba? Kanino ka kakapit? Kay Kristo. Kaya sabi mo nga, ganun pa man, magpasalamat ka. Nagpapasalamat ako dahil tinutulungan niya ako, si Kristo, sa kagipitan ko. Kaya pag gipit ka, kay Kristo ka, lumapit. Amen. Verse 15. Alam naman ninyong mga taga-Pilipos na nung umalis ako sa Macedonia at nagsimula pa lang sa pangangaral ng magandang balita, walang ibang iglesia na tumulong sa mga pangangailangan ko, kundi kayo lang. Pinaalala ni Pablo. Si Pablo po, sinulat ito, epistles to the Philippians, nasa kulungan siya. At ang church po ng Philippians, hindi po kasi yaman natin. Mayaman po tayo. Amen. Alalahanin nyo, nung sinulat niya ito, sabi niya gano'n, kahit ako yung nasa kulungan, tinutulungan niyo ako. In those early times, Philippians is not a rich church. Ang pinakamayaman po ng mga Corinthians. Kaya pag binasa niyo po yung Book of Corinthians, di ba nandun yung sa verse 11 bago yung communion, nag-aaway-away sila. Alam niyo kung ano pinag-aaway ng mga Corinthians? Pagkain. Ang dami lang pagkain. Pero kahit maraming pagkain, nag-aaway-away pa sila. Pero sabi ni Pablo, kayo ng mga tiga-Philippians, kahit nung ako'y nasa kulungan, tumutulong kayo sa akin. Hindi siya naghihikahos, kahit nasa kulungan siya, meron tumutulong sa kanya. Verse 16.
Kahit nung nasa Thessalonica ako, ilang ulit din kayo nagpapadala ng tulong sa akin. Yan, naalala niyo yung Book of Thessalonians, ilang buwan din natin pinag-aralan yun. Naalala niyo yan? Yung iba, nakalimutan na. Nung pumupunta siya doon, tumutulong pa rin yung Philippians kahit na ang church na ito ay, ang mga nagbibigay ay yung mga copper lang. Pero nagbibigay sila sa gawain ng Panginoon. Verse 17. Sinasabi ko ito hindi dahil gusto kong makatanggap ulit ng tulong mula sa inyo, kundi dahil gusto kong makatanggap kayo ng mga gantimpala dahil sa kagandahang loob ninyo. Amen. Out of their poverty, mahihirap po yung mga Philippians, they gave to the works of God. So ganito pala pag may crisis, kapag may financial problem ka, lalo ka magbigay sa Lord. Diba? Ito po yung standard kasi ng Lord eh. Yung mga Philippines, walang-wala na nagbibigay pa sa gawain ng Lord. So sabi nga ni Pablo, foolishness ito sa mundo. Pero sabi ng Panginoon, itong ginawa ni Kristo, ang siya nagbibigay sa atin ng karunungan para mas lalo magtiwala sa Panginoon, maging sa pagbibigay. Amen. Dahil pinagkakatiwala, look at the widow, 2 copper coin binigay niya. Look at the Shunammite women. Alam niyo yung Shunammite? Di ba, may tinapay na lang siya at kalangis. Sabi niya nga doon sa propetang Elijah, mamamatay na kami. Ito na lang yung huli namin pagkain. Pero sinabi mo, sige. Sabi pa nga ni Elijah, sige, una akong kakain bago kayo kumain. Kung ano yung matira, kainin nyo. Naalala niyo yun? Napakalupit, di po ba? Napakalupit ng istorang yun. Pero nung kumain sila, nagsimulang mag-miracle ang Lord. Hindi nauubos yung harina, hindi nauubos yung oil. Amen? So, para lalo kayong kumbinsido. Yung bata, yung meron 5 tinapay at 2 isda, nasa lugar ng ilang, wala na makakain, sabi ng mga disciples, pauwi na natin. Sabi ng isang accountant, kahit meron akong 200 dinari, hindi natin mapapakain lahat. O kung meron man tayong pera, wala tayong mabibilan dito. Walang sari-saring store, walang Jollibee, McDo, pauwiin na natin sila, sabi ng mga disciples, di ba? Pero sabi ng bata, meron dito isang bata may 5 tinapay at 2 isda. At ang sabi ni Kristo, paupuin. At siya ay nagpasalamat at nanalangin at dumami. At may sumobra. So kung ano yung meron ka ngayon, ipagpasalamat mo sa Panginoon. Kung ano yung pwede mong ibigay mo sa Panginoon. Kasi yun po yung economic standard ng Lord. Sa panahon po natin, may crisis. Kung may sasakyan ka, bibili ka lamang ng pandesal, nagmumotor ka pa. Huwag ka na magmotor. Lakari mo na lang. Hello? Di ba nakakatawa? 2 kanto lang, mumotorin mo pa. Mag-helmet ka pa. Tapos babalik ka. Di ba yun yung mga bagay na kailangan mo ng wisdom? And then in verse 18, ngayon, dahil sa tulong na pinadala ninyo sa akin sa pamamagitan ng Epaphroditus, natugunan na ang mga pangangailangan ko at sobra na. Ang tulong ninyo ay tulad ng mabangong handog sa Diyos na tinatanggap niya ng may kasiyahan. So, look at that. Philippians is a very poor church, and yet when they give generously. Sobra-sobra pa raw. And then in verse 19, ito, paborito rin natin to. Kapag nagbabasa po tayo ng Bible, wag lang yung paborito ang isulat nyo at tanggapin nyo. Kundi tingnan nyo ano yung konteksto ng sinabi nito. Kaya nga sabi ni Paul, at dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa kasaganahan ng kayamanan niya. Ano ba yung sa Tagalog niyan? Philippians 1:19? Sa English pala?
Hanapin natin, ha? And my God. Yan. Yan. Paborito po natin verse yan. Sino paborito verse yan? And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Wow! What a wonderful verse. Di ba yan? Sabi mo, ano yan, pagka may kapatid tayong mga, nag-iikaw, may problema, sabi niya, my God will supply all your needs according to your riches in glory in Christ Jesus. Totoo po yun. Pero tingnan natin yung konteksto ng pagkakasabi. Na doon sa previous verse, kahit may hirap yung mga tiga-Philippians, pinagpala sila ng Panginoon. Amen. Kaya naniniwala ako, in this church that we have, pinagpapala po tayo ng Panginoon. Amen. Yung pong budget meal natin, papalitan natin, hindi na po budget meal, yung buffet meal. Kita niyo po, nagkaroon na tayo ng bagong mic at bagong speaker. Amen. Because of your generosity. Hello? Amen. So kung may economical crisis o financial crisis, Philippians chapter 4 verse 13, Philippians chapter 4 verse 19, di ba? And my God, I can do all things through Christ which strengthens me. Pero paano ka ba i-strengthen ng Lord? Magtiwala ka sa salita ng Diyos. Amen. Number 2, health, illness. Crisis din po yan. Nung panahon ng pandemya, crisis po yan, di ba? Kami mga tatay, alay kami. Paglabas namin, hindi na namin alam kung babalik kami ng buhay. O kung makabalik man kami ng buhay, makakahawa kami ng may sakit. Tama? During pandemic, hindi na natin alam kung ano mangyayari sa atin. Kasi we do not know. Ilang milyon ang namatay sa buong mundo. Maraming nawala sa atin sa mga mahal sa buhay. Pero ngayon, buhay ka pa, tingnan mo kung buhay pa siya. Amen? Tinurukan ka na ng 2 shot ng antivirus. Pero nagkasakit ka pa rin. Kung kailan nga tayo naturukan, di ba, ng COVID, antivirus? Tsaka tayo nagka-COVID, di ba? Ako ganun, after my second shot, COVID. May health issues. May illness. No? May crisis during that time. Tumahimik ang buong paligid natin. Walang gamot. Tama? Mahal ang face mask. Nagtiwala ka sa Panginoon? Nanalig ka sa Panginoon? Nanalangin ka ba sa Panginoon? Buhay ka pa ngayon dahil sa Panginoon. Amen. Di ba? Merong mga terminal cancer, may mga nagka-cancer. Ang sabi doon sa medical result mo, mataas lahat. Ang sabi ng Panginoon, you are saved, you are healed. Yun ang final say. Kaya pag kami sinabi sa Panginoon, magaling ka na, pinagaling ka na ng Panginoon, yung mga matataas doon, ipanalangin mong bumaba. Hindi mo lang siya ipapanalangin, kundi magkaroon ka ng disiplina sa sarili mo. Amen. Pag sinabing bawal, huwag mo nang gawin, huwag mo nang kainin. Kasi kahit na pinag-pray mo pa isang buong lechon, pag-pray na i-bless ng Lord, i-bless ng Lord yon. Pero yung mga cholesterol, yung mga uric, hindi po bababa yun. Kasi ilalagay mo yun sa katawan mo. Nagkakaintindihan mo ba tayo? So even this kind of crisis, health and illness, it happens. Pero ang sabi ng Panginoon, in Matthew chapter 8, verse 1 to 16, nang bumaba na si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Verse 2, lumapit sa kanya ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat at lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung gusto niyo pong mapagaling niyo ako upang maituring akong malinis. And then in verse 3, continue tayo. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, gusto ko, luminis ka, agad nang gumaling ang kanyang sakit at luminis siya. Yung mga simple sicknesses natin, huwag ka kagad mag-google kung anong gamot. Punta ka kagad sa Great Healer. Libre pa. Hindi ka niya
Ang resetang i-issue niya, yung salita ng Diyos. Amen? Kasi nilikha po ang tayo, meron po tayong self-healing. Tandaan niyo po, nung unang panahon, wala naman pong doktor. Siguro inalaw na lang ngayon ng Lord dahil nga sa kasamaan ng tao, kung ano-ano kinakain natin, kung ano-ano mga ginagawa natin, lumalabas ang iba't ibang sakit. Pero ang una mo dapat na lalapitang physician o doktor ay ang ating Panginoon. Kaya nga sabi nung lumapit, wala naman siyang pambayad eh. Kaya sabi niya gano'n, Panginoon, gusto kong gumaling. Sabi ng Lord, gusto mo ba? Opo, gusto kong gumaling. O di gumaling siya. Hindi po madamot ang Diyos. Amen. Let's continue. Mahaba pa yan eh. Ang sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo itong sabihin kanino man, sali pumunta ka sa pari at magpasuri, pagkatapos magandod ka ay sa inuutos ni Moses bilang patunay na malinis ka na. Verse 5. Nang dumating na si Jesus sa bayan ng Capernaum, pumunta sa kanya isang kapitan ng hukbong Romano at nakiusap, Panginoon, may sakit po ang aking utusan, nakaratay siya sa bahay at nasa matinding paghihirap. Let's go. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagpapagalingin. Verse 8. Pero sumagot ang kapitan, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na puntahan ninyo ng tahanan ko, sabihin niyo na lang na gumaling siya at gagaling na ang aking utusan. Look at the faith of this Roman centurion. No, naniwala siya kay Kristo. At yan din ang kailangan mo. A heart of wisdom and understanding that the Word of God can bring healing. Say the word, and it shall happen, and I shall be healed. Amen. Di po ba? Kasi yun ang ginawa ng centurion eh. Kaya sabi ni Jesus, verse 9, alam ko ito dahil nasa ilalim na ako ng nakatataas na opisyal at may nasasakupan din akong mga sundalo. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon at pumunta siya. Kapag sinabi kong halika, lumalapit siya at kung ano pa man ang inuutos ko sa aking alipin, sumusunod siya. Verse 10. Namangha si Jesus nang marinig niya at ito'y sinabi niya sa kanya, sinasabi ko sa inyong totoo, hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. Ano ang kailangan ng centurion? Pananampalataya. Ano ang meron ka at meron ako? Pananampalataya. Amen? Lahat po tayo dito may pananampalataya. Lahat po tayo may faith. At yung faith na yan, gamitin mo in times of crisis. Sasabihin mo lagi, Christ is my healer. Christ is my Jehovah Rapha, my healer. Okay, let's go on. Verse 11 hanggang 16. Yes. Sinasabi ko rin sa inyo na maraming hindi Hudyo mula sa iba't ibang dako ang kakain kasama ni Abraham, Isaac at Jacob sa handaang nawala. Praise the Lord. Puntahan ko siya. Yan na. Matthew chapter 8. Sabi gano'n, ngunit maraming Hudyo dapat sana kasama sa karya ng itatapos. Ay, saan na ba ako? Namangha si Jesus, verse 10, na marinig niya ito, sinabi niya sa mga taong sumunod sa kanya, sinasabi sa inyong ang totoo, hindi pa ako nakakita ng kahit isang tao sa Israel na may ganitong kalalim na pananampalataya. Amen. So, faith, pananampalataya ang kailangan mo in times of crisis. Amen. And then in verse 13, at sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi ka na, mangyayari ang iyong hinihiling ayon sa iyong pananampalataya. At ng oras ding iyon ay gumaling ang kanyang katiwala. Sa Panginoon po, pag ginamit mo ng pananampalataya, ang standard po ng salita ng Diyos, believe and you will see.
Sa standard ng world, to see is to believe. May crisis. Nakikita na natin, ang taas-taas. So, pinapaniwalaan natin yun. Hindi na tayo naniniwala ng bababa. Praise the Lord, next week, bababa na naman ng 20 pesos ang diesel. Amen? So, yung mga bagay na temporary, wag po dapat nasisway o natitinag ang pananampalataya mo sa ating Panginoon. Amen. And then in verse 14, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro. Pagdating doon, nakita niya ang biyen ng babae ni Pedro at nakahiga at nilalagnat. May lagnat. So, simpleng sakit po ito, lagnat. Hinawakan siya ni Jesus sa kamay at nawala ang lagnat nito. Bumangon siya at pinagsilbihan si Jesus. Simpleng lagnat, kay Lord natin ilapit. Amen? Then, in verse 16, na magtakip silim na, marami ang mga sinasapian ng mga demonyo. Hilig talaga ng mga demonyo sa dilim, ano? At sa isang salita lamang ay sinasapian ng mga demonyo ang dinala kay Jesus. At sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may sakit. Amen. Amen. Health issues, illness, okay, God is my healer. Amen. Next issue, personal issues. Sino dito yung maraming mga personal issues sa buhay? Lahat tayo may personal issues, alright? One way or another, may mga issue ka sa buhay. At ang lagi na apekto ng mga personal issues na ito ay ang ating kaisipan. Mental. Kaya tuloy nagkaroon ng mental hospital. Yung mga madalas topakin, sumpong. Tapikin mo yung mga madalas topakin nga yan. Ala, may tinapik ka agad. Lahat naman po tayo, di ba? Dumadaan sa mga mental issues. At sa ngayon, ito yung mga number one problem ngayon in our generation, in this generation pala. Nung panahon po ng mga late boomers ba tawag doon? Ano yung susunod sa late boomers? Gen X? Di ba wala pa naman tayong mga tinatawag na depressed? Pag na-depress ka, palo eh. Di ba wala namang panahon na de-depress ka o kaya yung mga emotional breakdown? Wala pong ganun. During 1990s, 80s, and 90s, wala pa pong ganun. No? Kumbaga, ang tawag pa po noon, burnout pa lang nung burnout. Burnout. Ngayon, depress, stress, emotional breakdown. Ang dami pang mga tawag. Ano pa ba? Anxiety. Pag may anxiety ka, batok lang abutin mo para mawala yung anxiety mo. Batok. Di ba? O kaya kurot sa tagiliran. Yung iba, nilulublob pa nga sa tubig, you Di ba? Nilulublob na gano'n para matauhan. So those are personal and mental issues. Lahat po tayo meron nun. Pero ang kasagutan palagi ay yung sinasabi ng salita ng Diyos. Romans chapter 12 verse 2, sabi pong ganun, di ba? Do not conform. Offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Kaya nga every time we come here, we worship the Lord muna. Inaayos muna ng Lord yung ating pag-iisip. Para pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ready na yung puso natin. Amen? Kaya kita niyo yung kanta natin, araw-gabi. Araw-araw pala. Araw-araw. Pero may gabi doon, di ba? Wala ba? Araw-araw. Pero kasama pa rin natin si Lord sa gabi. Amen? Kaya nga nung si Kristo, nakita niyo po ba doon? Nung pinako si Kristo, hindi lamang po siya pinako, kundi nilagyan siya ng thorn. Tinik.
Na ibig sabihin, maging yung nasa loob ng utak mo, pinagbayaran na ni Kristo. Dumanak ang dugo doon. Para yung pag-iisip mo ay nakatuon lamang doon sa ginawa ni Kristo para sa iyo. Amen. Renewing of our mind. Amen. The fourth one, political, unstable government. Pag may political issue o political crisis, unstable government. Now look at this. Even in the times of Jesus, unstable po ang political issues during that time. Makikita po namin, sinubok po dito si Jesus ng mga pumapaligid sa kanya mga politikong tao. Ito po yung mga politikong tao, yung mga sila Augusto Caesar, Tiberius. Ito po yung panahon ni Kristo eh. Si Augusto Caesar, yung pinanganak si Kristo, nung nasa ministry na si Kristo, siya yung Tiberius Caesar. Yun po yung mga emperador. Kung ngayon may ibang emperador, noon po, ito po yung mga emperador. Local government. Ang local government po noon, si Pontius Pilate, siya po yung nangunguna sa judicial and military. So during that time, nakita niyo po, may political issues in the time of Jesus. Tapos si Herod naman is a puppet king. Manage day-to-day activities. Kaya nga na sinabi na may panganak na tagapagligtas, ano nangyari? Nagselo si Herod, di ba? Pinapatay kagad yung mga 2 years old below. Imagine that. Pinanganak daw yung king, matanda na siya, pero nagselo siya, natakot siya. Eh, baby pa lamang yung papalit na king. So gusto niya mamatay. So imagine that, yung pagiging sakim at pagiging selfish. Sadducees, ito yung mga wealthy aristocrat priests who cooperated with the Rome to maintain status and control over the temple. So, hindi pala nababago sa panahon natin, ano? May mga Sadducees daw. Pharisees, ito naman yung mga teacher of the law. Dislike Rome, but accept political reality to preserve them. Amen. And then, sumunod pa, yung sa mga political noon, mga zealots. Hindi silos, zealots. Sila po yung mga rebellion. Mga leftish. So, hindi pala, yung sitwasyon po pala natin, hindi naiba sa sitwasyon ni Jesus during that time. May zealots. No, hindi po zealots, hindi yung mga Edwin. Sila po yung mga rebellion. Meron din yung mga Herodians. Pag sinabi mong Herodians, loyalists. Kasi si Herod po ang hari during that time. So, in that time, may mga Herodians, may mga loyalists. So, yung political issue nun, nararanasan ba natin yan? May mga rebellion, may mga loyalists, may mga part ng mga simbahan na nakikialam. Amen? Merong mga namumuno, Augusto Caesar, Julius Caesar, local government. And then sabi po gano'n, meron din yung mga SNS, mga separatists. Ito yung mga walang pakialam. Kung ano mga nangyayari sa kapaligiran, wala silang pakialam. So, in our time, there are political issues. During those time, there are political issues. But there is Jesus, who is the real issues ng buhay po natin. Amen. Look this in Matthew chapter 22. Sabi po dito, umalis ang mga Pariseo at nagplano sila kung paano nila mahuli si Jesus sa kanyang mga pananalita. Ito po yung mga Pariseo, mga Pharisees. Yung mga teacher of the law. Dislike Rome but accept political reality to preserve them. So during that time, wala pong separation of church and government. Nakikialam pa yung simbahan. Sa panahon po natin, there is now a separation of church and government. Pero, may nakikialam pa rin. Verse 16.
Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga kasamahan at ang ilan sa mga tauhan ni Herodes. Sinabi ng mga ito, Guro, alam po namin na totoo ang mga sinasabi ninyo, itinuturo ninyo ang katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos, wala kayong pinapaboran dahil sa hindi kayo tumitingin sa katayuan ng tao. So, ang galing nung pasakali, no? Politiko talaga, no? Ang galing mambola. Lumapit sila kay Jesus. Tapos in verse 17, ano sa palagay ninyo? Tama po ba na tayong mga Hudyo ay magbayad ng buwis o sa emperador ng Roma o hindi? So there is now a catchy question. Now, during those political crises, during that time. Pero ano sagot ni Jesus? Verse 18. Pero alam ni Jesus ang masama nilang balak, kaya sinabi niya, mga pakitang tao. Plastic. In a more social way, acetate cellulose. Sa Tagalog po noon, plastic. Mga pakitang tao, bakit ninyo ako sinusubukang hulihin sa tanong na iyan? Verse 19, ang sabi ni Jesus, patingin nga ng perang ipinambabayad sa buwis, inabot niya sa kanya ang pera. Next verse. Tinanong nila si Jesus, kaninong muka at pangalan ang nakaukit sa pera? Ang sabi ng mga tinanong niya, sumagot sila, sa emperador po. Ay, emperador ang bibili ng pera. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, kung ganon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos para sa Diyos. Maliwanag, ano? There are political issues, pero alam ni Jesus kung siya sa lulugar. So, yung issue ng pagbibigay, na-settle ni Jesus. Dahil alam niya na ang para sa Diyos, ang para sa gobyerno. During that time, may issue po ang tax collection. Tama? Ang taas maningil. Kaya nga si Zacchaeus, tsaka si Mateo, yung nagsulat po nito, si Matthew, tax collector po yan. Itong nagsulat na Mateo, tax collector po yan. Masyado silang mataas maningil ng koleksyon. Pero ang Panginoon, hindi siya nakatingin sa kahirapan ng pagbibigay para sa gobyerno, kung gaano man sila kagani, ang sinasabi ni Jesus, sa Diyos ka lagi magtitiwala. Amen. Kita nyo sinabi ni Jesus, ibigay niyo para sa government, ibigay niyo para sa Diyos. Alam ng Diyos ang puso ng mga nagtanong. At kitang-kita ng Diyos kung ano ang nagaganap during that crisis. Amen. Last one, environmental crisis. Ito, patulad ngayon, papasok na yung tag-init. Climate change, climate crisis. Pagka bumabagyo, may crisis. Lagi natin sinisisi, flood control. Tama? Totoo naman. Nangyayari. And these things are unstable, dangerous situation. Nagaganap talaga sa panahon natin yung mga ganitong kaganapan. Mga bagyo, pagbaha. Maraming bagay na nangyayari. Pero ang sabi ng Romans chapter 8, yun tayo magtatapos. Hindi po natin kontrolado ang mga environmental or climate change. Tama? Kaya mo bang kontrolin? Sabi mo, stop. Pag lumilindo, sabi mo ba, stop? Hindi, di ba? Meron ba sabi gano'n? Dahil yung mga bagay na yan ay nagaganap sa ating kapanahunan, maging si Kristo mismo nagsasabi, in this world, there are tribulation. Sa mundong ito, may kaguluhan. May gera, may tagutom, may tagtuyot. Tama po? Ano sabi ni Jesus? But be of good cheer, I have overcome the world. So, kanino ka lalapit? Christ is. May crisis, Christ is.
Okay, let's go there. Romans chapter 8. Doon tayo magtatapos. Para sa akin, sabi ni Pablo, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Amen. Sabi ni Pablo, yung paghihirap daw sa buhay na ito ay hindi mahambing sa magandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. So, ibig sabihin, sa panahon po natin, sa panahon ni Pablo, may nangyayaring crisis. Sa panahon po natin, may crisis, merong economical, health, personal, political, and even the climate change. Ngayon, sinasabi nga, hydrate. Kasi matindi raw ang init ngayon, ang El Nino na tinatawag. Nakakatakot, di po ba? Tataas ang billing natin because of maghapon ang aircon. Kung may aircon. Doon sa mga walang aircon, paypay. No? Electric fan. Pero sabi, yung paghihirap daw na ito ay hindi kayang ihambing sa darating na mga araw. Let's verse 19. Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay sa ihayag ng Diyos sa mga anak niya. Maganda po ito sa English. Sabi pong ganon, the world is awaiting for the manifestation. The creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Ikaw yan, ako yan. Sa panahon ng paghihirap, dapat nagsashine ka. Na bagaman may paghihirap, may katagumpayan. May crisis, pero Christ is my strength. Christ is my provider. Christ is my all and all. Araw-gabi. Araw-araw. Verse 20. Maging ang buo, verse 20, sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakakaabot sa layunin para sa kanila. Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos. Pero may pag-asa pa. Amen. Verse 21. Dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito. There will come a time. And I pray that this is in our time. Amen. Kasi bulok na po ang nangyari. This world is in chaos. Imagine, di ba, may mga gera? Sasara. Sabi nga daw yung sa Hormuz, Hormuz ba? Strait of Hormuz, para daw larong na bata. Close, open. Sinasara, pinubuksan. Di ba, unstable? Ganun ang nangyayari sa mundo. At nakakatakot. Pag sinabi mong crisis talaga, unstable, dangerous. Pero kapag sa Lord ka tumingin, at nakontento ka sa ginagawa ng Lord sa iyong buhay, naroroon ang pagpapasalamat. Amen. Amen. Si Cleopas nga, tsaka si Miss Cleopas, 7 miles naglakad, 7 miles bumalik. Ano kaya nga? Sabi nga, buti nga hindi pa, siguro di dinilig ng Lord na pataasin. Yung nakikita ko na, ano kaya darating yung araw na pupunta tayo dito, naglalakad tayo lahat, papunta dito. Si Pastor Lydia, mga Friday pa lang, alis na sa bahay, kasi tiga Antipolo pa siya. Nakakatawa pero, di ba? Dati naman ninyong ginagawa yan, naglalakad kayo. Sa liwanag ng buwan pa nga eh. Di ba yung mga nasa probinsya? Pag pumunta sa plaza, gusto nyo pa nga naglalakad. Hindi naman uso na ng motor-motor, tricycle. Yung mga pedicab, yung mga e-bike. Ngayon talaga, pinapadali na ng mundo eh. Kaya nangyayari, tamad tayong tao. Verse 22, alam natin na hanggang ngayon, ang buong nilikha ay naghihirap at dumarating tulad ng isang babaeng manganganak na.
Na panahon daw noon, parang yung babaeng nanganganak. Panahon din natin ngayon, parang panahon natin ay naghihirap, di ba? Ang hirap ng buhay ngayon. May mga umiiyak ang mga jeepney driver na hindi talaga nagkakasya na yung kanilang mga binabiyahe. Buti na lang si Kuya Edwin nasa joyride. Kahit daw mahirap ang kanyang trabaho, dahil joyride siya, kailangan joyful siya. Joke po yun, pero yun po yung totoo. Iniisip niya daw, naiinis siya minsan sa mga pasero niya, pero sabi niya noon, joyride ako eh. Kailangan joy ako. May joy ako sa puso. Amen? Nakakatawa, pero totoo. Verse 23. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumatanggap ng banal na Espiritu. Imagine that, even us, children of God. Sabi po ganon, tayo na tumatanggap ng banal na Espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos, ay dumarating din tayong naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Verse 24. Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasan ito, umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Asa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? Tama naman, di ba? Hindi ka na maaasa kung alam mong nariyan ang inaasahan mo. Pero dahil umaasa ka, nagpapatuloy ka na nananampalataya sa dakilang pag-asa na ito. And this is our great hope, our blessed hope, our Lord Jesus Christ. Even in this time of crisis. Verse 25. Kasi gusto lamang natin dyan yung verse 28 eh. Huwag po natin basta-basta idideklara yun. Kasi may crisis bago dumating yung verse 28. Pero kung ang inaasahan natin wala pa, maghintay tayo ng may pagtatyaga. Verse 26. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat natin ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. That's why, yesterday, nagkaroon tayo ng PBC. Nakita niyo po yung heart cry ng mga nananalangin kagabi. Amen? Ang panalangin natin kahapon, let there be a heart that is so willing, that is so teachable. Nakita niyo po yung iyak ng mga nanalangin kahapon. Sino dito yung mga nandito kahapon? Kung paano natin iniiyak sa Panginoon, nabigyan tayo ng puso. Pusong handang tanggapin ang salita ng Diyos na magpapabago sa ating kaisipan. Amen. Then verse 27, last two verses. At ang anumang naisabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso natin, sa puso ng mga tao. Sapagkat namamagitan ng banal na Espiritu para sa mga mananampalataya. That's why the fruit of the Holy Spirit is so powerful to us now. Naalala niyo yung teaching natin about the fruit of the Holy Spirit? May isang ang tatay, sinasabi niya, galit na galit siya sa pila kasi may sumisingit. Panglima siya sa pila. May dumating, sisiga-siga. Pumila sa likod niya. Maya-maya, nung nagbukas ng pintuan, nasa pangalawa. Galit na galit. Pwede niyang umbagan eh. Pero sabi nung katabi niya, hayaan mo na, Brad. So, self-control, patience. Di ba? Kung wala ka nun, inaway mo na yon. Nakapamewa ka pa. Nakipagtalo ka. Tapos malalaman mo na lamang, Kristiyano siya, Kristiyano ka rin. Di po ba ang pangit tignan sa mga nakakita sa mundo? Amen! And then in verse 28, the last verse, ito po yung paborito natin. I can do all things through Christ who strengthens me. Ay, sorry pala. Therefore, everything works together for good for those who love God and called according to His purpose. Yung pa, yabang natin. Therefore, Lord, all things will work together for good, for my good, for your good, for our good, for those who love God and called according to His purpose.
Ang sarap sabihin, di ba? Pero doon sa mga unang sinabi, may pagdadaanan ka, may pagtitiis, may pagtitiwala, may pananampalataya. Kaya sabi niya, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya at sa Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Totoo naman po yun. Pero gumagawa ang Diyos na ikabubuti natin bagamat may crisis. Because Jesus Christ is my Savior, my strength, my healer, my provider.